System activated. Bigo ang pag-aktivate NG-system. 3 taon na, hindi ko rin alam kung paano i-activate ang bulok na system na ito. Paano ba talaga ito i-activate? Kapitan Kin. Kuya Juan, Kuya Juan. May tao na namatay sa labas. Ano? Mga bulag na mata, naghahanap ng gulo sa akin. Ang kapal na mukha, siya ang nakabangga. Ako sasabihin niyang nagpapanggap lang? Tumahimik ka nga. Kung magsasalita ka pa, kasama ka sa papaluin ko. Oy, ate. Kumusta? Nakita Montag na BA si Miss Chu? Hindi PA. Ate. Baka nagkamali ka. Ang yaman-yamang anak ng Zhao family. Paano siya titira sa ganitong lugar? Dito mismo ang binigay na lokasyon ni Miss Zhao. Shen Xiao, bahala ka SAMG kalukuhan Montag dati. Pero kung sasabotahin mo ang mahalagang bagay ko ngayon, papatayin ko lahat ng credit card mo. Ate. Suwerte ka ngayon, hindi na kita papansinin. Tumigil ka. Nandito na si Kapitan Kin, mabuti naman. May magbibigay na ng hustisya. Akala ka uzino, ikaf pala. Qin Huan. Juan, katamutan na. Manghihimasok ka sa mga gawain ko. Pag alis mo ng ganyan, hit and run yan. Dapat mong ayusin ito bago ka umalis. Binibigyan kita ng mukha, no? Akala Montag ikaf pa rin. Ang nobyo ng at ko? Isa ka lang ngayong basurang bantay. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa'yo. May utang na loob ako sa Shen family, pero hindi ko pwedeng hayaan kang gumawa ng kalokohan. Isang basurang bantay, haharang sa akin, mamatay ka na. Pagkatapos maayos ang problema, papakawalan kita. Inchuan, huwag mo akong guluhin. Bitawan mo ako. Lolo, okay ka lang ba? Tulungan niyo siya, mabilis. H. Xiao Wu. Ako na ang bahala, tulungan niyo si Kapitan Kin. Shen Zihao. Ate. Hinahanap ko si Miss Zhao. Anong ginagawa mo dito? Ate. Nahagip ako. Si Kinchuan hindi man lang tumulong sa akin. Hindi pa ako pinapasok sa subdivision. Ate, tingnan mo, galing sa kanya to. Qin Huan, Tutu BA yung sinasabi niya? Siya ang unang nanakit at gusto pang tumakas. Tinulungan ko kayo ako. Tama na, kung talagang para sa amin yan. Hindi Montag sana hinadlangan si Zihao. Ako. Miss Chu, nasa baba na kami. Akyat na kami. Pasensya na, Miss Shen. May bisita ako bigla, hindi na tayo magkikita ngayon. Ha? Tingnan mo ang ginawa mo. Pasensya na. Masaya ka na biyan gayon? Dahil hinadlangan mo si Zihao, ang Shen Group, nawalan ng pagkakataon para mag-expand sa South Frontier. Kaya Montag ang panagutan to? Ako. Tama na. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa'yo? Ng posisyon bilang hip ng seguridad. Ate, alis na tayo. Tara na. Kuya Juan, okay ka lang ba? Napala, kumusta na yung matanda? Inalagaan na ni At Zhao. Mabuti naman. Kuya Juan. Pinakamalakas na sistema ng seguridad na activate na. Congratulations sa iyo, makakakuha ka ng reward sa araw-araw na pag-sign-in. Automatikong pag-sign-in. Card ng isa 0 das cashback. Sa loob ng 1 oras pagkatapos gamitin, lahat ng gastos mo. Ay babalik sa'yo ng 10 bises. Ibig sabihin, mas malaki ang gastos ko. Mas malaki ang kita ko. Ano na ang gagawin ko?
Simula alang, si Kuya Juan. Ay nagsasalita mag-isa, baka naman. Nabaliw na dahil sa bugbog? Yaman na tayo, mga bro. Saan ang pinakamahal na restaurant sa Lincheng? May narinig ako sa isang may-ari, parang Golden Something Feast. Golden Feast. Kuya Juan, talaga bang dito ka? Libre Montag BA kami? Kuya Juan. Ito ang Golden Feast. Ito ang pinakamagandang restaurant sa buong Lincheng. Narinig ko, itong isang gulay ay daan-daang piso na. Anong gulay-gulay? Huwag ka nang umasa. Kung kakain, kainin mo ang pinakamahal dito. Ha? Mga ginoo, wala kaming kailangan ngayon. Pwede kayong maghanap sa iba. Hindi. Kakain kami. Kayo? Dito SA Golden Cauldron Feast. 10,000 ang simula. 10,000. Kung ganun. Paano kung sagarin namin? Ano ang pinakamataas? Ano ba ang gusto mo? Gusto kong buong Golden Cauldron Feast. Lahat ng kumakain ngayon. Ako ang sasagot. Senior Juxian. Lahat ng makapangyarihan sa Nanjiang ay naghahanap sa'yo. Nandito ka pala sa Linjiang. At nabugbog ka pa. Matanda na, gusto ko lang maglibot. Yung Bante, mabait. May utang na loob ako sa kanya. Hoy! Sabi mo may gustong buong Golden Cauldron Feast. Libre lahat. Opo, boss. Ziginong Ken Juan. Parang bantay lang, hindi ako makapagdesisyon. Bantay? Kinchuan. Boss, nandiyan ka PABA? Tanggapin. Kahit magkano ang gastos kung di mabayaran. Libre na lahat. Sige. Ginongkin, sabi ng boss ko tanggapin. Kailan tayo magsisimula? Huwag magmadali, mas marami mas maganda. Sana mapuno ang bawat mesa. Sobrang balita. Walang modo. Lahat ng gastos. Sagot ni Ginoong Kin. Rolling. Mga kaibigan, magandang balita. Mula ngayon, akin na ang Golden Cauldron Feast. 1 oras lang, walang limit sa pagkain at inumin. Lahat ng gastos, ako ang sasagot. Bilisan nyo, pag lumipas na, wala na. Ang ganda naman nito, bigla-bigla ka lang magpapakain sa amin? Pwede ba akong umorder ng king crab at tuna? Lahat ng gastos. Paano, yung mamahaling red wine? Pwede ba akong umorder ng Romane Conti? Lahat ng gastos. Tutu BA 2? Mga kaibigan, ako ang may-ari ng Golden Cauldron Feast. Sa ngalan ng aming restaurant. Sinisiguro ko sa inyo, walang daya ito. Kung hindi kayang bayaran ni Ginoong Kin, ang restaurant ang sasalo. Libreng pagkain para sa lahat. Bilis, pasok na tayo para makakuha ng mesa. Dali, tawagan ang asawa't anak. Pati mga kamag-anak, sabihin yung pumunta na rito. Bilis! Huwag na yung libre. Ginoong Kin, utos po ito ng aming may-ari. Boss, Kuya Juan. Kilala mo rin pala, ang may-ari ng Golden Cauldron Feast? paano ko siya makikilala? Kain na tayo. Tara na. Tara, bumaba na tayo. Tingnan mo, Kuya Hao, sa Golden Cauldron Feast, may nagpapakain pala. Kahit ako, hindi ko kayang magpa-reserve ng buong restaurant dito. Mukhang malaki ang impluensya ni Ginoong Kin ah. Huwag na yung menu. Ibigay nyo yung pinakamahal na pagkain nyo. Lahat yan, ilabas nyo. Ano BA? Hindi ba sabi mo kanina, kahit anong pagkain dito, pwedeng-pwede. Niloloko Montag BA kami? Hindi po. Sandali lang po kayo. Bilis, gutom na kami. Oy, Kuya Juan, itong alak ba expired na?
Bakit maasim ang lasa? Paano naman mangyayari yun? Ay naku. Hindi yan iniinom ng ganyan, kailangan pang idekan. Ha? Tingnan nyo, kunin nyo, ituturo ko sa inyo kung paano inumin. Ay decant muna sa katikman ng konti. Kung hindi masarap, papalitan natin. Taxi, Alisin Montag, yan. Gusto mo bang tikman ito? Purong butil ang pinanggalingan, sarap sa lalamunan. Malambot at mabango, maganda ang feedback. tikman mo. Nakaka-excite naman. Halika. Ito ang masarap, mabango. Sige, ito na. Isang order kada mesa. Ginoo, ito ay inumin mula kay Jipin. Si Jipin, marunong pala siyang makisama. Alam pa niyang magbigay ng inumin. Nga, bilisan mo, akin na. Kailangan kong mag-selfie nito. Gino, may nakakain na, sigurado. Gagamitin ba ang card ninyo sa harapan? Siyempre. Siege. Sistema. Aktivartet na ang 10x Cashback Card. Gumastos kayo ng 30M sa gin din yan. Congrats, VIP member na kayo NG Jin Dingyan. Wow! Kinchuan, nandito ka rin para makikain. Tama, kung wala si Jikin na nagbayad para sa'yo, hindi mo matitikman ang gin ding yan sa buong buhay mo. Pa naman may maipagmalaki siya. Totoo, hindi ko kayang kumain sa gin din yan. Pero, kumakain pa rin. Pero ikaw, anak ng Shen family. Dito ka rin naman nakikikain. Iba ako sa Ypsilono. Nandito lang ako para tumingin. Kailan pa may Jikin dito sa Lincheng? Ako. Gusto ko rin siyang makilala. Baka ayaw ka makita ni Kin. Bobo mong guard, anong sinasabi mo? Si Shen sa Lincheng. Kilala siyang mayaman. Sino ang ayaw niyang makita? Sino ang hindi magpapahalaga sa kanya? Ano PA? Kinchuan. Hindi PA sapat yung backbook kanina. Ano? Tama na, huwag na natin siyang pansinin. Sinasabi ko lang, dapat kang maging maingat. Baka may mangyari pang masama. At makiyang kapatid mo. Ikaw ang nagtuturo sa akin. Huwag na, Shen. Huwag mo nang pansinin ang ganyan. Mas mabuti na tingnan natin. Sino nga ba si Gachin? Kain ka na lang. Chuan, talaga bang ipapakain mo siya? Kakainin kita. Kainin mo yan. Pasensya na po, sir. Lumampas na kayo sa oras. Ano ibig sabihin nun? Ano yung lumampas sa oras? Ang ibig sabihin ni Emarkin, lahat ng gastos sa loob ng isang oras ay siya ang magbabayad. Pero, lumampas ka na ng 1 minuto. Kaya ang mga susunod na gastos, ikaw na ang magbabayad. Ano? To? Kung di Montag kaya, wag kang mag-aya. Magkano ba nagastos namin? 68,000 pong lahat. Ayos lang. Maliit na halaga lang yan, di ko yan pinapansin. Ayakan na. Siege po, Sir. Kulang ang balanse, pakisubok ulit. Ito, gamitin mo. Kulang ang balanse, pakisubok ulit. Itong card. Kulang ang balanse, pakisubok ulit. Shen, ano nangyari? Kakakuha ko lang kasi ng bagong kotse, kaya wala masyadong pera sa card. Tatawagan ka o na lang ate ka o. Ah, may panahon din pala na di makakain si Shen. Uun ka, ang yabang-yabang Montag PA. Sa huli, ikaw din ang nahiya. Ulitin mo yan, sigurado tanggal ka sa trabaho.
May problema lang sa card ni Shen. Kayo? Tingnan natin kung paano lalabas. Ang mga gwardyang to sa Golden Palace. Uun ga, parang nalalakao. Lampas na rin kayo sa oras ni Emarkin. Di ba? Mukhang libo-libo rin na gastos ninyo. Isang taong sahod, ginastos sa isang kainan lang. Hangga ako sa inyo. Dahil tulad kao, tawag lang sa ate ko. Papadalhan niya agad ako ng pera sa card ko. Shen Zihao, bukod sa pagpapaayos sa'yo ng ate mo, Ano pa ba kaya mong gawin? At least may ganun ako. Kayo? Isipin niyo na lang kung paano kayo alis dito. Libre lang kaming kumain. Libre kayong kumain? Sino KBA? Shen, nagpapanggap lang yang mga yan. Sa Lincheng, bukod sa Gold Elite Member Card ng Golden Palace. Lahat dito ay magbabayad. Alam ko, ang Supreme Member Card ay nangangailangan ng hindi bababa sa 30 milyong gastos. Anong problema, Kinchuan? Gusto mo bang sabihin na gumastos ka ng 30 milyon sa Golden Cauldron Feast? Ginong Kin, ito ang iyong bank card at ang aming libreng Supreme Member Card. Ano ang ibig sabihin nito? Isang hamak na gwardiya ang gumastos ng 30 milyon? Tama, ang event ngayong araw ay pinamunuan mismo ni Ginong Kin. Sinasabi mo bang itong si King Gongzi ay siya? Niluluko mo PA ako? Mula simula hanggang wakas, ang ginamit ko ay ang card ni Ginong Pin. Kinchuan, saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Hindi kaya sa aming Shen Clan. Montag ni Nakaf? Huwag kang magsalita nang walang basehan. Ang aming Kuya Chuan ay hindi gagawa ng ganoong bagay. ang buong pamilya Shen ay hindi makakabuo ng 30 milyon. Ikaf. Mabuti. Matapang ka pala. Umalis na tayo. Paumanhin, Gino, hindi ka maaaring umalis. Hindi pa kayo nagbabayad. Isang hamak na empleyado ka lang. Anong karapatan mong hadlangan ako? Nasaan ang may-ari? Awagin ang may-ari. Hindi, Shen Zihao. Napakasobra mo naman. Malinaw na kasabot ka ng babaeng ito. Nagtutulungan kayong dayain ako. Ha? Aalis na ako ngayon. Tingnan ko kung sino ang makakahadlang sa akin. Hinto. Mabuti. Ayo ang may gusto nito. Dalhin mo agad ang mga tao sa Golden Cauldron Feast. Guguho ko ang lugar na ito. Anong klaseng tao ito? Gusto pang manakit, hindi man lang nagbabayad. Napakawalang hiya. Tunay na kawalang dangal. Shen Zihao, payuhan kitang pigilan mo. Ang ugali mo. Huwag mo nang dagdagan ng problema ng ate mo. May mukha ka pang banggitin ang ate ko? Ano? Gusto mo pa bang magpakasal sa pamilya, Shen? Sabihin ko sa iyo, kalimutan mo na iyon. Kayong lahat isa-isa. Ngayong Araf, lahat kayo ay lalabas ng nakahiga. Mangahas manggulo kay Shen Xiao sa Lincheng. Naghahanap ng kamatayan. Shen Xiao, narito na kami. Simulan natin sa pagsira dito. At baliin ang kanilang mga binti. Opo. Napansin ng sistema, labis na natapos ng host ang misyon. Ganyan pala, isang IP man template card. Gamitin BA? Eh, Tumigil kayong lahat. Boss. Ate Xiao, ikaw pala ang may-ari ng Golden Cauldron Feast. pasensya na. Nagkagulo dito. Wala kang kinalaman dito. Aba, hindi ko inaasahang may tao pa pala. Namang aaway sa Golden Cauldron Feast ko. Chin Chuan. Kaya pala dito ka sa Golden Cauldron Feast nagpahanda. Matagal na pala kayong magkakilala. Pero, hindi ko talaga inakala na napakaganda pala na may-ari ng Golden Cauldron Feast. Kung alam ka ulang, hindi ka uzinira. Kahit tibain mo lahat dito, wala akong pakialam. Aya nandito ka para ipagtanggol itong asong gwardiya? Ganito na lang, samahan mo ako ngayong gabi, tapos na ito. Hinampas Montag ako. Alam Montag PA kung sino ako? Ako ang anak ng Shen Group. Sa buong Lincheng, walang may lakas ng loob hawakan ako. Kailan naging ganito ang lakas ng loob ng Shen Group sa akin? Ano ka, BA? Kaya't pa may-ari ka ng Golden Cauldron Feast. Dapat mong isipin ang posisyon ng Shen Group sa Lincheng. Pasensya na, pero para sa akin. Ang Shen Group ay walang kwenta. Sige, sinabi mo yan. Mga bro, Zireng Ninyo. Shen Zihao, huwag kang malabis. Magmalabis na nga ako. Ano magagawa mo?
Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong gibayin ito, susunod ka na. Alam mo ba kung ilang beses na inayos ng ate mo ang kalokohan mo? Pwede bang huwag ka nang maghanap ng gulo? Trabaho ng ate ko ang tulungan ako. Anong hinihintay ninyo? Sige. At siyaw, Okay lang. Hayaan mo siyang magwala sandali. Magdudusa siya. Gayon, kayo naman. Shen Zihaw. Umalis ka diyan. Shen Zihaw, mas mabuti pang huwag mo itong gawin. Kung hindi, magsisisi ka. Akala Montag sino ka? Sino ako? Hindi ba't laging humahanap ang pamilya ninyong Shen? Nang pakikipagtulungan sa amin, Ikaw ang Harris ng Zhao family mula sa Timo? Huangge. Alam mo na ba ito noon pa? Kaya araw-araw ka pumupunta sa bahay ni Ate Chow para mag-ayos ng tubo. ano bang pinagsasabi mo? Ikaf. Totoo, ang Zhao family Harris mula sa southern border. Paumanhin, Miss Chu. Hindi ko alam na si Qin Chuan ay kaibigan mo. Sorry. Ang kamay na ito. Ang ganda at mabango talaga. Zhu family Harris mula SA southern border. Sino niloloko Montag? Ang southern border, Zhao family ay tunay na top-tier clan. Paano naman sila magkakaroon sa lynching? Nang ganitong maliit na bar? mukhang hindi ka naniniwala. Naniniwala ako. Kung ikaw na ang Zhao Eris. Edi ako naman. Ong by family young master. Mga bro, gapusin niyo siya. Tikman muna natin. Shen Zihaw, anong ginagawa mo dito? Ate, halika. May nagpapanggap na Zhao Harris dito. Miss Chu, pasensya. Hindi alam ng kapatid ko ang ginagawa niya at nasaktan ka niya. Ano? Totuzia? Tumahimik ka. Napakaswerte ng pagdating mo, Miss Shen. Miss Zhao, pasensya sa mga sinabi ng kapatid ko. Hindi ito ang gusto ng Shen family. Kaya. Lahat ng nasira sa Golden Summit Feast, babayaran namin ng 10 bises. Ate, Miss Shen, akala mo ba wala akong pera? Patirin mo siyang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ikaf, Miss Zhao, Bata Pia ang kapatid ka o. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Hoy, hanggang ngayon pinoprotektahan mo pa siya. Siyempre, kapatid ka o si Zihaw. hindi ko ba siya ipagtatanggol? Kung ayaw mong mag-sorry ang kapatid mo, tatanggalin ng Zhu family ang lahat ng partnership sa Shen family. Miss Zhao, Umalis ka. ate. Ate, hintayin Montag ako. Kasalanan lahat, tunikin Chuan nakago. Nagalit ako at pinagbuhatan siya ng kamay. Pero, nakasama pa niya ang may-ari ng Golden Summit Feast. Ate, hindi ko talaga alam na ang may-ari ay ang Zhu Harris. Kung alam ka o, hindi ako makikipag-away. Huwag ka nang makialam kay Qin Chuan. malaki ang nagawa mong problema. Ito ang parusa mo. Ipapatigil ko lahat ng card mo. Kukunin ko lahat ng sports car mo. Ate, Pekingan Montag muna ako. Ate. Qin Chuan. Hintayin Montag lang. At siyaw. Magkano ang ginastos ni Ikin ngayon? Mga 30 milyon. Libre lahat. Libre. Bayad na ko. 30 milyon, nabayaran mo na lahat. Ha? Upo, boss. Nakapagpautang pa sa Diyos ng alkohol, tapos 30 milyon, kaya lang gastusin. Baka sakaling matulungan niya talaga ako. Kapitan Qin, ang yaman-yaman mo, bakit nagwardya ka pa rin? Trabaho to, pagprotekta sa kapayapaan, hindi naman nakakahiya. Naalala mo pa ba, nung pumunta ka sa bahay namin para ayusin ang tubo? Naalala ko. Sige, sumama ka sa akin ngayon. Ha? Ang aga-aga naman ako kasi. Tara na. Ay, ako. Ah, Pasok ka. Nasa bahay na ko, titingin ka pa sa pinto. Opo. Anong kinakabahan ka? Takot ka ba sa akin? Kinakabahan ba ako? Bakit ako kakabahan? Ako lang naman. Bisita lang, di ba? Gala-gala lang. Ah, bisita-bisita.
Sige, bisitahin mo. Maliligo muna ako. Di ba? Itong malinis kong katawan. Mauubos na ngayong gabi. Aayusin ko ang tubo. Anong nagmamadali? Maaga pa. At siyaw. Kung may problema ka, sabihin mo na. Kinchuan, pwede bang tulungan mo ako? Ayan na. Anong gagawin ko? Tatanggihan ko ba? Sabihin mo. Gusto kitang. Pakasalan ako. Talagang gusto mo lang ang katawan ko. Sino ang may gusto sa katawan mo? Alam mo ba ang contract marriage? Ako. Babayaran kita para magpanggap na asawa mo. Tutulungan mo ako sa pamilya ko. Totoo. Walang daya. Hindi ako naniniwala. Gusto mo talaga ang katawan ko. 1 taon. 10 milyon. Sino ang may pakialam? 50 milyon. Anong klaseng tao ka, Kinchuan? Hindi ko magagawa yan. 1 bilyon. Deal. Mula ngayon, sa bahay ka natitira. Sa huli, gusto mo pa rin ang katawan ko. Hiwalay tayong matutulog. Kailangan nating magkakilala ng husto. Para hindi mahalata ng iba. Naiintindihan mo? Halika, tuloy. Ulit. Halika, 2 maliit na bubuyog lumilipad sa bulaklak. kaliwat kanan, lipad ng lipad. Oy, Kuya Juan, umupo ka. Kagabi, dinala ka ni Miss Zhao sa bahay. Ano ba talaga ang tinulong mo? Dahil lang siguro. Pag-ayos ng tubo. Magkakamag-anak tayo dito. May hindi ka masabi? Mahirap ikwento. Oy, Ang sarap ng alak. Halika, ulit. akin na yan. Ang bango talaga ng alak. Di ba? Yung matanda kaninang umaga? Lolo, ayos ka lang ba? Ay, maliit lang to. Walang problema. Kain, inuman. Kain.
Inom. Kain. Kumain ka pa. Uminom ka ulit. Sabay tayo. Oon nga. Ano to? Mukhang mabuti kang tao. May utang na loob ako sa'yo noon, ngayon, bayad na yun. Pag natutunan mo na, pumunta ka sa Hulu Mountain para hanapin ako. Sige, sige. Alis na ako. Paalam. Tandaan, magdala ka ng ilang kahon ng alak pagpunta mo. Ay, ang sarap ng alak. Bakit ang dami mong ilong? Hindi ako lasing, hindi talaga. Ang laki. Tinitignan mo pa? Lasing na ako. Sana nga lasing ka na. Lanan. Nasaan ang 2 libro ko? Na-convert na ng system ang 2 secret manual bilang reward sa pag-sign-in ngayong araw. Binabati kita, natutunan mo na ang Ancient Medical Heritage, Tianjin Fang. Binabati kita, natutunan mo na ang Divine Heritage, Chi Observation Technique. Pwede palang ganito. Ancient Medical Heritage. Diviner Heritage. Wala akong maramdaman. Walang nagbago. Hay. Sino ang nagpalit ng damit ko? Baka kagabi ginawa niya sa akin. Ah. Kim Huan, tanggal ka na. Umuwi ka agad para mag-resign. Ha? Ako? Hoy, ako. Natanggal ako sa trabaho. Ay. Tanggal na tanggal, balak ko namang mag-resign. Tulog ulit. Ang lupit mo sige. Naku, May tumatalon. Sino yun? May nahulog na pa. hindi ko alam. Bakit siya tumalon? Hindi ko alam. Siguro may hindi magandang nangyari. Hindi ko kilala. Zeno 2? Parang kilala. Parang si Captain Kin. Xiao Qiang. Ang dami ng tulong ni Captain Kin sa atin. Itong walang hiyang property management. Pinipilit ang mabuting tao. Sa masamang sitwasyon. Tama, Captain Kin. Sinusuportahan ka namin. Laban SA Walang Pusong Property Management. Gusto namin si Captain Kin. Laban SA Walang Pusong Property Management. Gusto namin si Captain Kin. Laban SA Walang Pusong Property Management. Huwag kayong lumapit. Xiao Qiang, huwag kang magpanik.
Huwag kang magpadalos-dalos. Bumaba ka. Manager Wang. Kailangan bang patayin mo muna kami bago ka masyahan? Tanggalin kami? Desisyon yan ng kumpanya. Wag kang makriot. Di ko pakialam kung tanggalin nyo ako o hindi. Pero bakit nyo kinakaltasan ang sahod at bonus ko? Panggamot yon ng nanay ko. Perang pampagaling. Kasalanan nyo yan. Tien, yo alam ang lugar nyo. Yung kinsuan kanina. Nagalit din siya kay Shenshao. Mabuti nga, di ka pinagbayad ng damages. Ikaf, huwag kang maingay. Kung magpapakamatay ka, gawin mo na. Kung hindi, bumaba ka at mag-resign. Huwag kang mag-aksaya ng oras ko. Gago ka. 10 taon na kaming nagtatrabaho rito. Apos tanggalin mo lang kami ng basta-basta? Baitawan N, yo, K.O. Baitawan N, yo, K.O. Tigil. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Kuya Chuan, Bilazan Mo. Huwag kang mag-alala. Liu Xiaoqiang, dahil lang sa maliit na bagay. Nagpapakamatay ka na. Lalaki ka pa ba? Kuya Chuan. Di mo naiintindihan. Maharap kami. At may sakit ang nanay ko. Ako lang ang inaasahan ng buong pamilya. Pero kinaltasan nila ang ilang buwan kong sahod at bonus. Perang pampagaling yon ng nanay ko. Ako na bahala sa sakit ni tita. Kahit magkano, ako ang magbabayad, okay? Hindi, ayaw ko ng pera mo. Ang gusto ko lang ay ang perang talagang akin. Tol, ganito. Maniwala ka sa akin. Bumaba ka muna, okay? Ako na ang bahala. Ay, di ina. Nakakainip. Akala ko may magandang palabas. Duwag lang yan. Nagpapanggap lang para takutin tayo. Kung talagang magpapakamatay siya. Wala siyang lakas ng loob. Tumahimik kayo. Shen Zihao, mga matagal na empleyado ng Shen's yan. Kung gusto mong magiganti sa akin, okay lang. Pero, bakit mo sila ginaganyan? Napakababa ng ginagawa mo. Masyado ka namang garapal. Matagal ng empleyado. Dalwang guvat iya lang yan, kasal anan montag yan. Kasi malapi sila sa'yo. Ang sungit mo naman. Oo, tama ka. Bilang mataas na opisyal ng kumpanya, mga basura kayo, madali lang kayong patayin. Parang kumindat lang. Mataas na opisyal ng kumpanya. Tulad mong mayaman. Sa kumpanya ka lang, mas marami pang masisira. Anong magagawa mo? Sabihin mo sa ko. Tanggalin ako, ah? Hindi na. Nagdesisyon na ako. Bilhin ang Shen Group. Nabalif ka ba? Alam mo ba ang halaga ng Shen Group ngayon? Magkano ba? Nakalimutan ko, isa kang mayamang anak. Ganoon kalaking bagay. Hindi mo kayang magdesisyon. Pakiusap, kausapin mo ang ate mo. Huwag kang magpanggap. Hindi talaga ibebenta ang Shen Group. Hindi. Talagang binibenta ko ang Shen Group. Ate, bakit? Lilipat ang buong pamilya ng Shen sa Timog, ang negosyo sa Linjiang. Kailangang ayusin. Pero, Ganito rin ang presyon. Hindi mo kayang isipin. Magkano lang ang sabihin mo? Kim Hyuan, dati tayo. May kasunduan, pero nang bumagsak ang pamilya mo, at sumikat ang Shen, hindi na tayo. Magatulat. Ang dragon ay hindi kasama ng ahas, ang tigre ay hindi kasama ng aso. Hindi ka nakarapat-dapat. Sa kasunduan natin. Kaya, itigil mo na ang mga plano mo. Hindi ako magbabago. Ang mga paraan mo. Nakakadiri lang. Miss Shen, ang dami mong drama. Gusto ko lang bilhin ang... Shen Group, ayaw kong may kinalaman sa'yo. Nagpapanggap ka pa rin? Matigas ang ulo. Huling tanong ko sa inyo. Ang Shen Group, magkano? 1 bilyon ang buong Shen Group. Bibilhin mo ba? Sige, ihanda ang kontrata. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong? Sage, kung gusto mong magdrama, sasamahan kita hanggang dulo. La o Wang?
Maghanda ng kontrata para sa pagbili ng lahat ng shares ng Shen Group. Presyo, 1 bilyon. Opo. $300 milyon lang ang laman ng cart mukhang. Kailangan kong manghiram kay Zhu. Hoy, Xiao, manghihiram ako ng pera sa'yo. Hindi naman kalakihan, 700 milyon. Manghihiram? Ang lakas ng loob mo kanina. Ngayon humihiram ka pala kay Miss Zhao. Mabili ang Shen Group. Kim Hyo-an. Isang bisis ka lang tinulungan ni Zhao, humingi ka na agad ng 700 milyon. Bakit nayon ka ulang nakita? Ang kapal ng mukha mo. Wala akong magagawa, ang galing ko kasi. Mga babaeng mayaman at may kapangyarihan. Sila ang naghahabol sakin. Kahit ayaw kong maging palamunin. Wala akong gagawa. Kakainis, di ba? Anong klaseng tao ka ba? Paano ka magugustuhan ni Miss Zhao? Tama na. Tapos na ang palabas na ito. Bibigyan kita ng Separation pay. huwag ka nang magpakita sa harap ko. Alipay, 1 bilyong piso ang na-receive. Ano ito? Maganda ang ringtone mo. Ang galing mong magpangga. Miss Shen Shao, handa na ang kontrata. Pirmahan mo at magbabayad agad ako. Ha, hindi ako naniniwala. Talaga, Peng. Magbabayad si Miss Zhao? Totu pala. Paano nangyari ito? Bakit ka magugustuhan ni Miss Zhao? Isang kita na tulad mo? Hoy, tanggal ka na. Oskin, ako. Nagkamali ako. Huwag mo akong tanggalin. Mali ako, kasalanan ko. Karawarn MOHAO. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali ako, kasalanan ko. Nagkamali ako. Ikaw ang may gawa, ikaw ang magdusa. At kayong dalawa, Alis na kayo sa kumpanya ko. Nakakagalit talaga, ate. Yung kuto na Kinchuan, talagang ang binili ang Shen Group natin. Bakit mo ibinenta sa kanya? Natanggap ko na ang imbitasyon mula sa Bai family ng Nanjiang. Dadalhin ko ang Shen Group sa Nanjiang, ang mga negosyo. Dito sa Lin City ay kailangang ibenta, kaya pare-pareho lang kung kanino. At higit pa. At hindi pa, ang galing Kinchuan. Ay galing kay Juvu. Isa siyang sunod-sunuran lang ni Juvu. Anumang oras, pwede siyang itaboy. Tama. Azo PRin yan. Kahit may nakakapit na, hindi na siya magiging tao kailanman. kaya hintayin lang natin na magkaroon ng matatag na pwesto ang pamilya Shen sa Timo. At maging isang nangungunang angkan. Iyan mapapayagan ko sa Kinchuan. At Zhou Wu. Lanan. Kuya Huan. Heto. Kaya simula ngayon, ang double strong property management ko, Nadi. Ay itinalaga si Liu Daqiang. Bilang general manager at si Liu Xiaoqiang. Bilang deputy general manager. Boss Daliu, Boss Saoliu. Magtrabaho kayo ng mabuti. Kuya Huan, kami na MGA Security Guard. Pwede na ba kaming tawaging Sir? Tanggang-tangga ka. Ibinibigay sa atin ni Kuya Chuan ang kumpanya. Kuya Juan, ikaw, ano ang gagawin mo? Ako, syempre. Tutuloy lang bilang security guard. Hindi pwede yan, Kuya Huan. Kahit gusto namin, maranasan maging boss, hindi ka pwedeng maging security guard. Hindi namin kaya ang trabahong to. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. May sinusustentuhan ako. Kaya ang pagpapatakbo ng kumpanyang to, sa inyo na yan. Para makapag-asawa ng mayaman at maganda at umabot sa ruwak ng tagumpay. Xiao, mag-asawa na tayo ngayon. Yung utang ko sa'yo, Hindi na kailangang bayaran, di ba? Kung hindi mo mabayaran, ibabawas sa kontrata. Kapag nabayaran na, saka matatapos ang kontrata.
3, 4. 10 taon pa akong magtatrabaho ng libre. Hoy, hoy, Xiao. Mukhang may kailangan pang aralin sa pagsusustento. Mag-sign in. Binabati kita. Nakakuha ka ng 6 na pagkakataon para mag-sign in. Kunin na ang iyong premyo. 10 piso. Premyo. Lahat NG Shares NG Kins Third Liability Co. Limited. Kin's third responsibility ko, dade, hindi ko pa narinig yan Naglabas ng trilyon para bilhin ang Longting. Kinchuan, Zino ka talaga? Xiao, Kinchuan. Ngayon, kaarawan ni Lolo, siguradong pagtritripan ka nila. Pero huwag kang mag-alala, nandito ako, okay lang yan. Sabihin mo, ito ang regalo mong handa. Relax, ganun naman ang mga manugang na pumapasok sa pamilya, halika. Handa na ang lahat ng regalo sa karawan. Tara na. Ngayon ay kaawan ni tatay. Pagpalain ka ng mabuting kalusugan. At lahat ng iyong naisin. Mabuhay ng matagal si Lolo, ayos. Tatay, espesyal kong inihanda ito para sa inyo, guwangliang na alak. Tikman niyo po. Ang bango talaga ng alak na ito ay. Masarap. Pak tayo lang ang makakasama. Dapat talaga, tungguangliang ang inumin. Maganda ang napili, ikalawa, may malasakit ka. Tara, tagay tayo para kay tatay, sige, halina. Hoy, ikatlo. Balita ko, nakikipagnegosyo na kamakailan si Xiaoshen. May proyektong bilyon-bilyon, pinagpraktisan ko sa kanya. Ay, di ko inaasahan, ang galing pala ng batang to. Nagbalik sa akin na 10 bilyon, ayos. Xiaohong ngayon, sa Longting Group ka. Anong posisyon na ang hawak mo? Lolo, sa ngayon po ay director ang posisyon ko. Ang Longting Group ay isang malaking pangalan sa Timog. Ilan ang mga taong gustong pumasok pero di makapasok? Si Xiaohong, sa murang edad, ay naging director na sa Longting Group. Talagang di papatalo ang babae sa lalaki. Ang pamilya Zhao ay may dragon na rin. Lolo, sama-sama na lang kaya tayong magpa-picture? Ay, sige, Tara. Handa na, 3, 2, 1, kuha. Ay, Xiao Wu ba yan? 3 taon, sa wakas umuwi ka rin. Chuvu. Zeno Ito? Ang asawa ko, si Kinchuan. Xiao Wu, nung tumakas ka sa kasal noon, napahiya na ang pamilya Zhao. Ngayon may dala ka pang lalaki. Di ba pwedeng maging masunurin ka? Tingnan mo ang anak mong yan. Malaking bagay sa buhay, di man lang nakipag-usap sa magulang, sariling desisyon. Di ba dapat lumapit ka at humingi ng tawad kay Lolo? Ayoko talaga kay Paihuli. Kayo ang nagpilit na pakasalan ko siya. Ano nang mali sa pagtakas ko sa kasal? Sa tingin ko, sinadya niyang galitin ang lolo. Oho, may dala pang bigay kaya. Badha na gawa sa kristal. Ito'y nagkakahalaga ng 5 milyon sa merkado. Ate. Hindi kaya ito'y binili mo gamit ang sarili mong pera? ano pa? Gatas para sa matatanda. Iya na inumin. Ganitong basura lang? Ano ang tingin mo sa pamilya Zhao? Bahay ampunan para sa mga bulumi. Huwag masyadong mahigpit. Kahit papaano. Ito'y pagpapakita ng pagmamahal ni Kinchuan. AME, pagmamahal.
Mga basura lang ito. Kahit ang mga katulong ng Zhao ay hindi makakagusto. Es atingin ka o. Sinadya niyang hamakin ang pamilya Zhao. Kontrata sa pagbili. Ay, muntik ko nang makalimutan. Ang kumpanyang ito ay aking bigay kaya para sa pamilya Zhou. Bigay kaya? Kumusta? Nagulat ka ba? Kontrata sa pagbili ng sapi. Kins Third Liability Limited Company. Anong kumpanyang walang kwenta ito? Ito lang ang dala mo para humingi ng kamay. Sawu, napakamura naman ng tingin mo sa amin. Xiao Hong, kunin mo ang mga papel na iyan. Sakto, pandagdag sa paa ng mesa. Mukhang may pakinabang din pala ang bigay kaya mo. Xiao Wu, huwag mong isiping masama ang loob ng lolo mo. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Kayong dalawa, ayusin ninyo ang paghihiwalay. Lolo, hindi ko pwedeng hiwalayan siya. Napakalaking kapal ng mukha. Kapag nalaman ito ng pamilya Bai, na ikakasal ka sa labas, mapapahamak ang pamilya Zhao. Kahit ano pa, ayaw ni Xiao. Hindi kami maghihiwalay. Ay, ang lakas ng loob. Parang. May malaking tao na dumating sa pamilya Zhao. Binata, taka saan ka? Ano ang trabaho Montag? Taga Lincheng. Sa ngayon, gwardiya ako sa Shuangqiang property. Guvat iya? Ano naman kung gwardiya? Walang mataas o mababa sa trabaho. Sawu, gwardiya ang napangasawa mo? Es atingin ka o. Sinadya mo lang galitin ang lolo dahil sa kasunduan ng pamilya Zhao at Bai noon. At tanungin ko kayong muli, hihiwalayan ba ninyo? Lolo, kahit mamatay ako, hindi ako makipagdiborsyo sa kanya. Lolo. Pangatlo, tumawag ka agad ng doktor. Lolo. Zhao Wu, tingnan mo ang ginawa mo. Ganoon na lang ang ikinagalit ni Lolo sa'yo. Kung may anumang mangyari kay lolo, hindi ko kayo palalampasin. Ano? Kuya, sinabi ng ospital na kapag kapaskuhan. Bakasyon na lahat ng propesor at eksperto sa ospital. Ano ngayon ang gagawin natin? Lolo. Kaya kong gamutin ang sakit ng matanda. Kichuan, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Ang matanda ay nagkaroon ng sugat sa baga maraming taon na ang nakalilipas. Kaya nagkaroon ng hindi maayos na daloy ng dugo at hangin at palagi siyang umuubo. Nahihimatay siya kapag malala na. Paano mo nalaman iyon? Ay, basta alam kong kaya ko itong gamutin. Tiyo, sinabi ni Kinshuan na kaya niyang gamutin. Zhao Wu, pinapayagan mong isang gwardiya lang ang gumamot kay Lolo? Gusto mo bang patayin si Lolo? Itay, magsalita ka naman. Hayaan nating subukan ni Kinchuan. Kuya, wala nang ibang paraan ngayon, di ba? Gusto mo bang pabayaan na lang nating mamatay ang matanda? Kinchuan, subukan mo na. Bigyan mo ako ng isang set ng maliliit na karayom. Itong mabahong gwardiya. Marunong pala ng medisina. Tapos na. Ayos na ang matanda. Lolo. Ganito ba ang sinabi mong kaya mong gamutin? Halika rito. Ilahin ninyo siya palabas at bagbugin hanggang mamatay. Tigil! Umalis ka. Lolo, ayos ka lang ba? Ang ganda ng pakiramdam ko. Itay, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Ngayon ay libre na lahat ng daloy ng aking ugat at lamang loob. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasarap na pakiramdam. Hoy, anak ka o. Saan ang doktor na nagligtas sa akin? Puntahan mo siya agad at dalhin dito. Gusto kong pasalamatan siya ng haapan. Si Kinchuan ang nagligtas sa'yo. Ano ang sinabi mo? Ang taong nagligtas sa akin. Zianga? May kaunting kakayahan siya. Pero kung ikukumpara sa pamilya Bai, ang kaunting kakayahan niyang iyon ay wala pa ring pinagkaiba. Lolo, Ika nga ba si Chinsuan? Kanina, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Anumang hiling mo, sabihin mo lang. Ang pamilya Zhao, tiyak na ibibigay. Pero, ang kasal ni Xiao Wu may kinalaman sa malaking plano sa pag-unlad ng pamilya Zhao. Dapat kayong maghiwalay.
Binata, ang mga bagay sa mayayaman, hindi kayo ng mga ordinaryong tao. Makikialam. Kahit gaano kagaling ang medisina mo, walang mangyayari. Lolo. Yung pamilya Bay na sinasabi mo, talaga bang ganoon kalakas? Higit pa sa malakas. Ang pamilya Bay ay isa sa 4 na malalaking angkan. Hindi yan magagalaw ng konting kaalaman mo lang sa medisina. Hindi yan magagalaw. Kung tunay mong mahal si Xiao Wu, handa ka bang itulak ang pamilya Zhao sa kawalan? Hindi. Hoy, sino to? Chairman Chin. Ako si Tsuking mula sa Third Responsibility Company ng Kin Group. San Pekeo na yon? Gusto ko po kayong dalawin. Yu. Nasa bahay ng pamilya Zhu. Sige, pupunta na ako. Pupunta na ako. Ano iyon? May nagngangalang Suking, gusto raw akong dalawin. Sinabi mo, yung tumawag sa'yo kanina si Tsuking. Ha? Ang presidente ng Longteng Group, isang napakalaking tao sa Timo. Si Boss Tzu mismo ang pupunta para dalawin siya. Sino ba ang gustong personal na dalawin ni Boss Tzu? Ginongbay, anong hangin ang nagdala sa inyong dalawa rito? Narito kami ngayon para batiin si Ginoong Zhao sa kanyang kaarawan. At para humingi ng kamay ni Zhao para sa aking anak na si Woody. Ito po ay handog sa pamilya Zhao. Isang glass-type Imperial Green Jade Ruby, ilang gintong bar, 10 bilyon na dote, at isang pitsel ng perlas. Napakabait ninyo, Ginang Bay. Pero, Ginang Bae. May asawa na po ako. Pakikuha na lang po ang mga regalo. Pakikuha na lang po ang mga regalo. Ano ang ibig mong sabihin? Ginong Zhao, 3 taon nang tumakas si Zhao sa kasal. Hindi ka una, yun pinansin. Hanggayon. Naghanap pa siya ng lalaki para pakasalan. Ang pamilya Zhao ba? Iniisip na madali kaming apihin ng pamilya Bai. huwag kayong mag-alala, Ginang Bay, ang pamilya Zhao, iyak na magbibigay ng paliwanag. Sige, dahil sa kaarawan ni Ginoong Zhao ngayon. Hindi ko na ito pag-usapan. Pero, titingnan ko kung ano ang gagawin ng pamilya Zhao. Ano ang gusto mong ipaliwanag sa pamilya namin? Umupo ka muna. Kanina pa, may naririnig akong nagsasabi na gusto nilang puntahan at personal na batiin si Boss Tzu. Ang lakas ng loob ng pamilya ninyong Zhao. Hanggang sa puntong pinanghasang papuntahin dito mismo, si Boss Tzu ng Longteng Group, ng personal. Bai Xiao. Yan yung lalaki na hinanap ng kapatid ko. Isang lalaking walang pinanggalingan. Isang simpleng gwardiya lang. Hanggang sa puntong nangahas siyang sabihin papuntahin at personal na batiin si Boss Tzu. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Hanggang sa puntong nangahas kang makialam sa babae ng kapatid ko. Baichu, ano ba ang gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala, hindi ka naman babae ko. Hindi ko siya gagawa ng masama, pero sa ugali ng kapatid ko. Sa tingin mo, mabubuhay pa ba siyang makalabas ng Nanjiang? Hindi pa naman panahon na ang buong Nanjiang ay nasasabi lang ng pamilya ninyong Bai. Maaari kong sabihin sa inyo, mula nang bumagsak ang pamilya Qin sa Nanjiang, nanatiling bakante ang posisyon ng tagapagsalita. Ngayon, naglabas ng atas ang gobernador upang muling maghalal ng bagong tagapagsalita ng Nanjiang. Ang kapatid kong si Bai Woody ay isa sa mga kandidato. Muling maghahalal ng tagapagsalita. Mukhang hindi nakatanggap ng balita ang pamilya ninyong Zhao. Ano ba ang tagapagsalita ng Nanjiang? Ang katayuan nito ay katumbas ng isang gobernador ng Nanjiang. Kandidato pa lang naman. Hindi naman ibig sabihin na siguradong mapupunta sa pamilya ninyong Bai. Kung ang pamilya Bai lang, hindi sapat. Pero paano kung isasama ang suporta ng Longteng Group? Sinusuportahan din ng Longteng Group ang pamilya Bai, ang kapangyarihan ng pamilya Bai, kasama ang suporta ng Longteng Group. Mukhang walang makakatalo sa buong Nanjiang. Kapag naging tagapagsalita na ng Nanjiang ang kapatid ko, ang katotohanan lang na kasama mo ang ibang lalaki ay sapat ng dahilan upang lipulin ang pamilya ninyong Zhao. Bai, madam. Magkaibigan naman ang pamilya nating Zhao at Bai sa loob ng maming henerasyon. Oo nga, madam. Kailangan mong kausapin ng mabuti si iyong Master Woody. Bagaman ako ang namamahala sa pamilya Bai, ang anak kong si Woody ay may pambihirang talento mula pagkabata at pinahahalagahan ng dakilang Diyos ng alak. Kung ito ang desisyon niya, wala akong magagawa. Juvu, ngayon alam Montag na. May kapalit ang pagiging pabaya. Ang pagkahalal kay Bai Woody bilang tagapagsalita ay paang nakatakda na. Makinig ka sa payo ng tito mo. Huwag mong isakripisyo ang buong pamilya nating Zhao dahil lang sa personal mong kagustuhan. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Lolo, tatay. Kinchuan, umalis ka na. Hindi, Xiao. Sorry, hindi ko naisip ng maayos, hindi ko inakala. Na muling binuksan ang halalan para sa tagapagsalita ng Southern Border at nakakuha pa ng suporta ang pamilya Bai mula sa Longteng Group. Ayokong maapektuhan ka dahil sa akin.
Magiging pagsisisi ko iyon. Payag akong pakasalan si Bai Woody. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, payag akong pakasalan si Bai Woody. Xiao, Ikaw, sa kalagayan ng aming pamilya Bai, at sa posisyon ng tagapagsalita ng Southern Border sa hinaharap, ang anak ko. Anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Isang biyaya na napansin ka niya. Anong kinalaman ng kagustuhan mo? Don? Pero S.A. Huli. Ikaw din ang magiging manugang ng pamilya Bai sa hinaharap. Para sa anak ko, maaari kong patawarin ang pamilya Zhao. Pero ang guwardiyang ito na nakialam kay Zhao, dapat parusahan ng mabigat. Tol, ngayon alam mo na ang kapalit ng pagnanakaw ng babae ng kuya ko. Huwag kang mag-alala. Patawarin namin kayo. Basta lumuhod ka ng maayos at humingi ng tawad. Tapos gumapang ka mula rito. Papatawarin kita. Pare-pareho kayo parang mga aso. naalaga ng mga may-ari sa subdivision ko, umaasa sa kapangyarihan ng iba. Bastos. Ikaw, Ang sampal na ito ay para kay Xiao. putangin ng gwardiya, naglakas loob kang manakit kay Madam Bai. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Toll. Gagawin kong magbayad ka ng daang bises. Para sa sampal na yon ngayon. Madam Bai, pakihinahon po. Emgata. Hilahin agad ang putangin ng gwardiyang ito at baliin ang mga paa at kamay. Dumating SI Bosksu. Bakit pumunta si Boss Chu sa bahay ng Zhao? Kanina sinabi ng gwardiya na may dating na suking. Para bumisita, baka naman iyong suking. Ay talagang si Boss Chu na nasa harap natin? Imposible, ang Longteng Group bilang taga-suporta ng Pamilya Bai. Sa halalan ng tagapagsalita, ang pagdating niya ngayon ay tiyak para sa Pamilya Bai. Anong kinalaman ng putangin ng gwardiyang ito? May punto ka. Boss Chu, bibigit piyo kayo na prito? Maghanap ng tao. Talagang si Boss Chu ang target niya, ang Pamilyang Bai. Hindi ka panipaniwala ang pamilyang Bai, nagawa pa nilang. Puntahan mismo ni Boss Chu ang ganyang karangalan sa buong timog. Baka wala pang ilan ang nakakaranas nito. Ito si Boss Chu ng Longteng Group. Anong pakay niya sa akin? Baka dahil kay Kuya? Xu. Si Chu King ng Longteng Group, nakikilala si Ginong Kim. Imposible ito. Si Boss Chu ng Longteng, para sa kanya pa siya dumating siya. Anong pagkakakilanlan niya? Imposible ito. Isa lang siyang basurang gwardiya, paano ito nangyari? Ginong Kim. Ako, bilang kinatawan ng Longteng Group, espesyal na dumalaw sa inyo. Sana'y madalas kayong dumalaw sa grupo kapag may oras. Ay ikaw pala si Xuking, sige. Pupuntahan kita kapag may oras ako. Mabuti. Boss Chu, talaga bang dumalaw kayo para sa kanya? Nandito rin pala si Ginong Bai. Mukhang kilala mo rin si Ginong Kin. Tama nga. Tama lang na sinusuportahan ng Longteng ang Pamilyang Bai. Sandali. Anong utos ni Ginong Kin? Ikansela ang suporta ng Longteng sa Pamilyang Bai. Sinukabi pinuntahan ka na ang gani Boss Xu. Malaking bagay na yon, tapos mag-utos ka pa sa kanya. Dahil sa respeto sa kuya mo kaya ko, sinusuportahan ang Pamilyang Bai. Magiging bastos ka pa kay Ginong Kin? Huwag mong sisihin si Tsumao kung magiging magaspang ako. I-withdraw ang lahat ng suporta sa kampanya ng Pamilyang Bai. Boss Chu, hindi ba't napagkasunduan natin? Nasusuportahan ng Longteng Group ang kampanya ng aming pamilyang Bai. Ginang Bai, ang Longteng Group, laging sumusunod. Ay Ginong Kin, natural na susundin ang kanyang utos. Isang simpleng kontrata lang yan, pwedeng kanselahin anumang oras. Ang galing ng Longteng Group, kung ganun ang trato mo. Huwag kang magtaka kung gantihan kita. Bahala ka. Xiao Chu, huwag kang bastos. Kaya pala. Ito ang paraan ng pamilyang Zhao. Siege. Naintindihan na namin ang pamilyang Bai. Paalam. Kumusta? Kumusta, Boss Xu? Ikaw pala si Xiao Ju. Mukhang taga-Ju ka rin. Anong relasyon mo kay Ginong Kin? Sia. Payaf ka uzya. Mabuti. Pinapati kita Ginong Zhao. Napili mo para sa Pamilyang Zhao ng isang mabuting manugang. Markin, kung wala naman pong ibang bagay. Alis na po muna ako. Ano? To. Sino ang gumawa nito? Boss Xu. Mga basurang papel lang to, anong problema? Tingnan mo, kontrata ito ng paglilipat ng shares ng Longteng Group. Hindi ito shares ng Kin Group, bakit naging? Shares ng Longteng Group, baka nakalimutan ninyo. Ano ang dating pangalan ng Longteng Group? Naalala ko, bago bumagsak ang Kin Group. Long Group ang tawag dati.
Qin Group, Limited Liability Company, ibig sabihin, binigay ni Qiaoqin sa atin ang shares ng Longteng Group bilang dowry. Markin, itong kontrata, ingatan ninyo. Sige, wala na, alis na tayo. Sige. Nakakatawa, may nagsabi. Mura lang ang regalo ni Qin Chuan. At sinabi pang kahit ibenta ang buong Zhou family. Hindi aabot sa halaga ng mga regalong ito. Xiaoqin. Ito, may proyekto akong gustong makipagtulungan sa Longteng Group. Pakyayos naman. Xiaoqin, sa totoo lang, gusto ko ring makipagtulungan sa Longteng Group, pero walang pagkakataon. CJ, Ayos. Sige, mamaya na lang. dito, tutulungan ko kayo. Na makipag-ugnayan kay Xuping. Tingnan natin kung paano maayos. Salamat, mabuting apo. Tuloy po kayo sa itaas. Tara na. Ikaw na hamak na gwardiya, nangahas ka sa aming Bai family. Nakakainis. Babayaan ko ang kahihiyan ngayon. Ginoo, may bisita si Shen Monong. Si Ese Shen po. Bye, pasensya na. Basta na lang ako dumating. Hindi naman, mas maganda ka pa sa litrato, MS Shen. Dapat matagal na kaming nakipagtulungan sa Shen family. Ipinagbili na ng Shen family ang negosyo sa Lincheng. Susunod din kami. Sa hakbang ng Bai family, ang ipinangako ni Bai. Huwag kang mag-alala, kami ay mayamang pamilya sa Timo. Madali lang kaming tutulong sa Shen family, sa loob ng ilang taon. Makakapasok ang Shen family sa top 10 sa Timong. Pero, nakasalalay yon sa kung ano ang kayang ibigay ni MS Shen. Sundin ka ulang ang utos ni Bai Shao. Sige. Tagay para sa ating pakikipagtulungan. Ako si Bai Woody, nagpupugay sa aking guro. Huwag mo akong tawaging guro. Sinabi ko na, kapag napalipad mo na ang turtle shell, saka ka lang magiging tunay na estudyante. Hindi ka bibigin ni Woody, Master. Lolo, nandito na ang delivery mo. Ang taas-taas ng tirahan mo. Hapon na ako. Walang galang sa guro. Handa kang mamatay? Tumigil ka. Nandito ka na. Halos mamatay na ako sa gutom nitong mga nakaraang araw. Guro. Sino ito? Mali. Noon, sinabi ko, pag naunawaan mo na, ang 1,000 gold prescriptions at Chi Observation Art, saka ka bumalik sa akin. Paano? Sa loob lang ng ilang araw, ikaw ba? Binigay din ng guro sa kanya ang 2 aklat na yon? Batang 2, hindi Montag PA maintindihan? Ha? Kung hindi, hindi ka akyat dito para humingi ng paliwanag sa akin. Sa totoo lang, kaya ko na. Maari bang sa loob lang ng ilang araw, napag-aralan mo na ang lahat? Kawalang buwang. Ang 1,000 gold prescriptions at Chi Observation Art. Ay mga espesyal na sikreto ng aming guro. Inabot ako ng 10 taon bako kahit papaano ay nakaintindi. Ikaw, hingal na hingal ka sa pag-akyat pa lang ng Hulu Mountain. Ibig sabihin, hindi ka martial artist. Babalaan kita, pwede mong sabihin kahit ano sa akin. Pero huwag mong sabihin mahina ako. Halika, batang to, sumunod ka sa akin. Sabi mo na unawaan mo na, subukan natin. Basta mapagalaw mo ang turtle shell.
Maniniwala na ako sa'yo, matanda. Di ba madali lang yon? Wala siyang anumang key. Paano possible yon? Sigish, naniniwala na ako sa'yo, matanda. Woody, asanin mo ang alak at tumasok. Ikaw, batang to, sumunod ka sa loob. Oh, Guro, dahil sanay na kayo sa alak, tiyak itong malapot at mabangong alak. Ang karapat dapat sa inyo, baba na ako ng bundok, at bibilhin ang distilleria para sa inyo. Mula ngayon, ang pamilya Pai, ang magiging espesyal na taga-supply ng inyong Guangliang wine. Mali ka na naman. Ang gandang alak. Paano ko ito inom mag-isa? Dapat ibahagi sa lahat. Mas masarap yun. Di ba? Sige, wala ka nang kailangang gawin dito. Bumaba ka na ng bundok. Nga pala, kagabi habang tinitingnan ko ang mga bituin sa kalangitan, napansin kong may isang lobong bituin na bumaba sa mundo. Kamakailan ay hindi tahimik sa timong. Kailangan mong maging mas maingat. Opo. Talagang natutunan mo, yan sa loob lang ng ilang araw. hindi ilang araw sa totoo lang. Isang gabi lang. Salamat sa pagtuturo. Hey Naku, Tol. Binigyan mo talaga siya ng malaking pagkabigo. Eh sinong nagsabing mahina ako kanina? Tanong ko sa'yo, gusto mo ba maging estudyante ko? Maging estudyante mo? Ano ba pakinabang? Pakinabeng? Masarap sa lalamunan, banayad ngunit mabango, ambrosya, talagang ambrosya. Ang alak na ito ay para lang sa langit, bihira itong matikman sa mundo. Lolo, nagmamagic ka ba kanina? Ito ay pagkukontrol ng mga bagay. Kapag nanatili ka rito ng 10 o 20 taon, at nag-ensayo ng buong puso araw-gabi, magagawa mo rin ito. 10 o 20 taon? Hindi ako makakapag-stay ng ganang katagal. Uwi na lang ako, para maging maliit na gwardiya ko. Sa huli sa ibaba ng bundok. Marami pang batang babae ang naghihintay sa pagbabantay ko. Ay, Tol. Kapag nainom mo na ang basong ito, magkakamag-anak na tayo. Gusto mo bang maging pinuno ng timog? Maliit lang akong gwardiya. Karapat dapat ba akong maging pinuno ng timog? Huwag na lang. Ay ako kasi wala akong malaking ambisyon. Gusto ko lang maging tamad. Huwag kang magmadali. Kapag napag-isipan mo na, balikan mo ako. Napakagandang alak na ito. Nag-aalaga ka ba ng isda? Tagay. Sino? Sinong nagsabing nag-aalaga ako ng isda? Parang baboy. Ete, lasing na si Manong, ako na lang ang mag-alaga. Ano bang nagyayari? Darating din ang araw na hindi mo siya mapapansin. Tara, tuloy. Bakit ka nagmamadali? Sasabihin ko sa'yo, kahit na medyo nagmamadali ang pag-aasawa natin. Hindi ako basta-bastang tao. Minsan, ang ilang bagay ay kailangang dahan-dahan, alam mo ba? Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Bakit ang sakit ng mukha ko? Siguro natulog ka ng masama. Kapag natulog ng masama, ang leeg ang sumasakit. Bakit mukha ang sumakit sa akin? Sige na, huwag ka na magdalawang isip. Mas mabuti natin kung ano ang ibigay natin para sa tatay mo. Kung ano ang ibibigay natin bilang regalo sa tatay ko.
Huwag mo nang tingnan, halos lahat yan ay peke. Batang lalaki, pwedeng-pwede kang kumain ng kahit ano. Pero, huwag kang basta-basta magsasalita. Ang tindahan kong ito ay 100 taon na nakatayo. Ito ang pinakasikat na tindahan dito sa Timog. Boss. Meron tayong mga kado. Sulit kami. O mga kagaya na pinibigay ng kado. Naku, miss, napunta ka sa tamang lugar. Sa tindahan kong ito, nakolekta ko ang mga gawa ng 8 kilalang pintor. And I Zhang Banxiao, ni Tang Yin, at pati na rin, ang tunay na gawa ni Wang Zishi. Dahil mukha kang mayaman, ay rekomenda ko sa'yo itong kwadro. Ang libu-libong li na magandang tanawin. Ibig sabihin, may isa sa Forbidden City at may isa ka rin. Boss, nandito kami para talagang bumili ng kwadro o kaligrafya. Ito lang ang ibibigay mo sa amin. Tara na. Sandali, boss. Magkano ang kwadrong ito? Niloloko niya tayo. Ang presyo ay 800 milyon. Ang mahal naman. Ganito na lang. 70 piso. Batang lalaki, hindi yan pagtawad. Parang pinutol mo na ang aking ugat. Alam na nating lahat ang totoo. 70 piso, ibebenta mo ba o hindi? Ayaw mong ibenta. Tara na. Batang lalaki, nagtitinda ako dito. Huwag ka namang ganyan. Dagdagan mo naman ng konti. 7,000. 70 piso lang. Ni 7,000 ay di mo kayang bayaran? Nakakahiya ka naman. Ang gwardyang ito, nakakadiri talaga. Mahal, hindi mo alam? Yan ang tinatawag na biglang yaman ang mahirap. Ang pagiging dukha sa kalooban ay hindi mababago. Nandito rin pala si Miss Chu. Alam mo nandito ako, pero ganyan ka pa rin magsalita. Gusto mo bang sampalin kita? Nakibiro ka lang, Miss Chu. Yung mga sampal mo sa akin noong huling tigil sa Golden Cotton. Hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isip ko. Pero, sa lahat ng yon, babalikan kita balang araw. Talaga? Sa pamilya Shen lang. Kung pamilya Shen lang, hindi sapat. Paano kung kasama ang pamilya Bai? Ikaw. Tarantado mong gubat iya. Alam mo, tagpiaan na si Shen. Ay bayaw na ng pamilya Bai ngayon. Sinapak mo pa siya. Kailangan ko bang pumili ng oras para saktan siya? Gusto ko, sinasampal ko. Hijuan. Hindi ko talaga alam kung matigas lang ang ulo mo o talagang tanga ka. Sabihin ko na sa'yo, bumaba na sa bundok si Bai Wudi ng pamilya Bai. Pagdating ng panahon, kahit si Miss Zhao o kahit ang buong pamilya Zhao, hindi ka kayang protektahan. Bai Wudi. Tama, si Bai Udinga, ang bagong henerasyon ng mga leader sa Timog. Ginulo mo ang babae niya, maghanda ka ng mamatay. Sige na, umalis na tayo. Bakit? Hindi ko pa na-option ang painting na yon. Hindi ko inaasahang bumaba na pala si Bai Wudi. Sino ba yon? Boss, kukuha ko ng painting na yan. 8 mil akin na. Sandali, Kinchuan, gusto Montag? Ako, Walumpung Libo. Walumpung Libo? Os, seryoso ka kaya? Ano ibig sabihin? Ono BA alam mo? Ang gusto Montag. Kukunin din ni Shen Shao. Gusto lang naming. Mapahiya ka, tarantadong gwardiya. Tama. Gusto kong makita ang mukha mong talunan. 800,000. Diyos ng yaman, nagpakita ka rin. Wag na. Mga ordinaryong handicraft lang yan. Ibigay mo na sa kanila. Hindi mo naintindihan. Malaki ang kwento ng painting na ito. Sigurado ka. Sabi ni Kinchuan, hindi ordinaryo ang painting. Baka ito na yung hinahanap na kayamanan ni Bai Xiao? 8 milyon. 8 milyon. Subukan mong tumaya, tataasan ko ng 10 bises. Ano? Wala ka ng pera. Ichuloy mo. Nga, Jinchuan, may sinusuportahan ka namang si Miss Zhao, di ba? Bakit? Hindi na kaya ng pamilya Zhao ang ganitong halaga? 80 milyon. Nahuli na sila, Shen Shao. 800 milyon. Boss, yayaman ka na. Kayo ng pamilya Shen. Saan nanggaling ang 800 milyon? Hindi ba't swerte lang? Ang pera na ito ay Binigay mo sa akin. Kumusta, Kinchuan? Sasabi ka PABA? hindi na, boss. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Bigyan mo ako ng 2 painting. Alam mo ba? Pumili ka ng kahit ano. Nakakuha si Shen Shao ng magandang kayamanan. Butler Bai, ang galing mong dumating. Halika, bilis. Tingnan mo itong painting. May lihim talaga sa ilalim ng painting na ito.
Binabati kita, Shenshe. Nakakita ka ng mahalagang kayamanan para sa panganay na Ginoo. Talaga? Ang ganda. Qin Xuan, salamat talaga sa iyo ngayon. Akala ko ba, isa kang hamak na gwardiya, nakatulong ka rin pala sa akin. Ganito ba talaga ang halaga nito? Depende sa tao. Bingi KBA, Kuwat ihr? Sinabi na ng butler, mahalagang kayamanan ang painting na ito. Shen Shao, gusto kong makita kung ano ang laman ng painting na ito. Kung gusto mong makita ang kayamanan, buksan natin. Huwag kaibigan. Huwag mong buksan yan, sabi ko sa'yo. Baka mawala ang lahat sa'yo. Qin Xuan, inggit ka lang BA, boss? Dahil hindi mo makuha? Buksan Montag. Siege. Nako. Ano ito? Kayamanan. Ito ang tunay na kayamanan. Sulit ang 800 milyon. Sulit na sulit. Ihahandog ko na itong painting sa panganay na Ginoo. Mahal na mahal ng aking guro ang alak na ito. Ano ba ang espesyal dito? Malambot, matamis, at mabango. Kaya pala gusto ng aking guro. Panganay na Ginoo. Nakahanap si Shen Shao ng mahalagang kayamanan para sa inyo. Paano nangyari ito? Sino ang nag-utos na buksan ang painting? Kanina PA. Kumikinang ito ng ginto. May taglay na daw yun, ang painting na ito. Kapag nabuksan, mawawala ito. At magiging pang ordinaryong papel na lang. Itapan emo na. Opo. Qin Xuan, ngayon, iyan Montag ako NG. Magsisisi ka na habang maaga pa. Baka magbago pa ang loob ko. Ipagmamalaki kita kay Bai, baka bigyan ka pa ng pagkakataon. Baka patavarin KPA niya. Ang swerte naman ng gwardiyang ito. Mamamatay ka na, di mo pa alam. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Hihintayin kong magmakaawa ka sa akin. Di ba sinabi ko na, pa sa'yo ito? Baka kunin ko ngayon tapos hihingin mo ulit, loko ka. Ganun lang talaga ang isip ng mahirap. Bai, kamusta ang pakiramdam ni Bai She, Shen Shao? Sabi ni Bai She, parang papel lang ang painting na ito. Itapan emo na, ano? Hindi. Hindi ito possible. Sinabi ni Bai She, kung hindi bubuksan, mahalaga talaga ito. Pero pag nabuksan, wala nang kwenta. Ang pera KO. Bakit nangyari ito? Shen Shao, ako. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpilit na buksan ang pera ng Shen family. Nasayang Montag. Ang Shen family talaga, napakayaman, 800 milyon. Para lang sa basurang papel. Ikaw. Ano, mali ba ang sinabi ko? Sinabi na ni Qin Xuan kanina. Ikaw ang ayaw makinig. Siege. Hintayin ninyo ako. Shen Shao, hintayin Montag ako. Shen Zihao, baka masyado kitang. Mina mahal, 800 milyon. Naubos mo ang puhunan ng Shen Corp. Ate. Hindi ako ang may kasalanan. Si Qin Xuan ang hayop na yan ang may kasalanan. Ikaf. 80,000 lang sana, siya ang nagtaas ng presyo. At siya rin ang nagpilit na buksan ang painting. Tama na. Huwag ka nang magalit kung wala ng pera sa akin ka humingi. Pero si Qin Xuan, paulit-ulit na sumisira sa plano natin. Dapat talaga. Turuan. Bai Xiao, bigyan mo ako ng tao,
Ako ang haharap. Ang sarap. Mas masarap pa rin ang guangliang, madaling inumin. Tama ang sinabi mo, par. Hindi ko inaasahan. Gusto talaga ng tatay ko ang painting na yun. Pwede bang? Dahil gusto ka ng tatay mo kaya niya nagustuhan yung painting. Ang yabang mo naman. Kinchuan, ang hirap mong hanapin. Shen Zihao, ano ba ang gusto mo? Nawalan ako ng 800 milyon dahil sa kanya. Siyempre, papahirapan ko siya. Subukan niyo lang kaming saktan. MS, Ju, di ikaw kayang zaktan. Bros, tanggalin nyo siya sa daan. Yung nasa likod, patayin nyo. Opo, opo. Ano? To? Bakit biglang nagkagulo? Mga tauhan ng pamilya Bai yan, umiwas tayo. Gamitin ang UN template card. Siege. Ayos. Suntok PA. Enga demonyo ang engabay. Dapat lang silang turuan. Ang gwapo mo, uya. Gusto kitang pagbuntisan. Normal lang yan, tuloy lang ang kain. Tumayo kayo. Atakihin nyo siya. Bilis. Atakihin nyo na. Isang basurang gwardiya lang yan. Tama na. Nasira na mga kasukasuan nila, di na makakatayo. Kinchuan, binabalaan kita. Kalahati na akong bay ngayon. Kahit ikaw si Baichu, papaluin kita. Ikaf. Ang mga sampal na to para sa ate mo. Siege. Kung ganong, mamatay ka na. Bakit ka naman ganoon kasasahol? Ako, Nasaktan ko ang babae ni Baywoody. Shen Zihao, ilang beses na kitang pinalampas. Kinchuan ako. Gusto ka o lang takutin ka. Kinchuan, huwag. Konting interes muna ngayon. Kung may nangyari talaga kay Xiao. Gagawin kong libingan ang buong pamilya Shen. Tibayan mo, uwi muna tayo. Nakuha na ang bala, okay na siya pag nawala lagnat. Hinawakan pa ang anak ko. Mukhang gusto ng pamilya Bai na tapusin na ang relasyon namin ng Zhao. Tito, huwag kayong mag-alala, nandito ako, hahanap ako ng hustisya. Ikaf. Alam kong ikaw ang chairman ng Longteng Group. Pero malalim ang ugat ng pamilya Bai. Komplikado ang mga nasa likod nila. Malayo ka pa para makipaglaban sa kanila. Kung ang usapan ay ang tagapagsalita ng Southern Border. Ano ang ibig sabihin nito? Tiyuhin, nais kong tumakbo bilang tagapagsalita ng Southern Border. Mabuti. Ang aming Zhao family ay lubos na susuporta sa iyo. Doktor, ano talaga ang kalagayan ng aking kapatid? Hindi maganda ang kalagayan. Ang Shen yung master. Ang ugat ng kanyang kakayahan ay naroon pa. Ngunit ang mga daluyan ng enerhiya ay barado. Magiging mas malala lamang ito sa paglipas ng panahon. Maliban kung may isang natural-born martial artist ang magbigay lunas. Kung hindi, sa kalaunan ay magiging isang babae na siya. Ikaw ang babae. Ate. Kasalanan ito ni Kinchuan. Lahat ng ito ay gawa ni Kinchuan. Si Kinchuan na naman yon. Bakit ba lagi niyang kinakalaban ang aming Shen family? Kumusta nazit si Hao? Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Bienan. Maliit ang tingin namin kay Kinchuan. Ngunit Monong,
Huwag muna kayong mag-alala. Kasalukuyang nasa pagmumuni-muni ang aking kuya. Kapag siya na ang naging tagapagsalita ng Southern Border. Iyon na ang panahon para magbayad siya ng lahat. Ginoong Qin, biglaan po ang inyong pagdating. May anumang kautusan? Ako, nais kong tumakbo bilang tagapagsalita ng Southern Border. Kailangan kong gamitin ang pondo ng Longteng. Ang buong Longteng ay nasa ilalim ng inyong utos, Ginoong Qin. Zeno iyon? Ikaf pala, bata. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Isang buwan pa bago ang eleksyon. Sa buwang ito, titingnan natin ang iyong kapalaran. Hindi pa bumababa si Xiao Xuan. Sigurado ka bang hahalili ka muna sa kanya sa eleksyon? Asawa ko siya, syempre tutulungan ko siyang tumakbo. Mabuti. Dumating na ang pinuno ng Zhao family. Narinig ko, ang anak na babae ng Zhao family ang hahalili sa kanyang asawa sa eleksyon. Talagang hindi ko alam kung saan nanggaling ang kanyang tapang. Oo nga. Kahit na 3 lang ang kandidato sa pagkakataong ito, alam naman ng lahat na ang posisyon ng tagapagsalita ng Southern Border. Ay talagang ginawa para kay Baywoody. Sasabihin ko sa iyo, narinig ko na ang anak na babae ng Zhao family ay may kasunduan sa pagpapakasal kay Baywoody. Ang kasalukuyan at ang dating maglalaban sa entablado. Ang palabas na ito ay talagang mapapanood. Kinakabahan ka ba, Xiao? Ngunit paghihintay ako kay Qin Xuan. At naniniwala akong ang posisyong ito ay para lamang sa kanya. Paalamang sa kanya. Isang maliit na gwardiya, maglalaban sa aking kuya para maging tagapagsalita. Ilan ba ang buhay niya? MS. Ju, muling nakita tayo. Congratulations, Junel Shen, nakakapit ka na sa mayamang pamilya Bai. Kasalanan lang. Magsisisi ka rin sa pag-iwan mo kay Qin Xuan. Talaga bang naniniwala ka, MS? Ju, Na magiging pinuno ng Nanjiang si Qin Xuan? Kumpara kay Kuya Bai, wala siya. Dahil sa pagmamakaawa? Huwag na nating silang kausapin. Pagdating ng kuya ko, wala nang matitirang nakatayo. Monong, alis na tayo. Tiyuhin, Xiao Hong kayo. Ete, wag mo kaming sisihin. Ginagawa lang namin to para mabuhay. Mga duwag, hindi kayo karapat-dapat maging Zhao. Kuya, wag mo na akong pagsabihan. Dati ka rin namang takot sa pamilya Bai. Sige, tiyuhin, di ko kayo pipilitin. Basta wag lang kayong magsisi mamaya. Salamat sa pagdalo. Gaya ng dati, 3 round. Papiliin ang bagong pinuno ng Nanjiang. Ang yaman ay makapangyarihan. Ang pinuno ng Nanjiang ay nangangailangan ng matibay na pundasyong pinansyal. Kaya sa unang round, pagtutuunan natin ang yaman. Pero yaman lang ay hindi sapa. Dapat handang lumaban ang pinuno at tamunuan ang mga pamilya. Kaya sa pangalawang round, labanan. At sa pangatlo, alam na ninyo kung ano yon. Ngayon, pakisalubong ang 3 kandidato. Ang pamilya Bai, ang pamilya Fang, balita, nag-withdraw na ang pamilya Fang. Isa sa 4 na malalaking pamilya. At di man lang lumaban, umatras na. Syempre, Tako Kai Baywoody. Natatakot sa gaganting salakay. Tingnan ninyo. Ayan, yung batang babae ng Zhao. Ong Tapong. Sayang nga et umatras ang Fang. Pero kailangan pa rin ng pinuno. Kaya simulan na ang unang round. $3 bilyon. Yan ang kayang ibigay ni Qin Xuan. Parang langgam na gustong gumuho ng bundok.
Paano nangyari to? Host Mali BA Young Display? Di mo ba alam na buong Longteng Group ay kay Kinchuan? Ano? Sa kanya ang Longteng. Oo. Ayon sa asset audit, ang Longteng Group ay talagang pagmamay-ari ni Jikin. Akala mo makakapanalo ka sa Longteng lang? Pangarap. Pamilya Lin, Pamilya He, Pamilya Zhao. Narito ang Pamilya Lin, Ang pamilya He. ang Pamilya Zhao. Handa kaming isama ang lahat ng aming ari-arian sa Pamilya Bai. Kayo tatlong pamilya ay mga matatagal ng pamilya sa Timog. Paano kayo papayag na mapailalim sa iba? Ito ay aming tatlong pamilya. Panginoong Zhao, napakapakialamero mo. Sige, kung ganon. Ang aming pamilya Zhao ay handang mapunta kay Kinchuan. Tiyuhin, pwede nang magsimula. Paano ito nangyari? Ang ari-arian ng aming pamilya Zhao ay hindi bababa sa 500 bilyon. Paano naging 300 bilyon na lang? Tiyuhin, ikaw. Hindi ko kayang panoorin ng walang magawa. Habang nilalagay ninyong dalawa ang pamilya Zhao sa kamay ni Kinchuan. Kung ganun, ako ang magiging salarin ng pamilya Zhao. Personal na inutusan ni Lolo. Nasuportahan ng buong lakas si Kinchuan. Naglakas loob kang sumuway sa kagustuhan ni Lolo. Matanda na siya, nalilito na, hindi ko siya pakikinggan. Ikaf pala. Tatay. Okay lang AKO, countdown, 3. Tapos na ang pagbilang ng ari-arian. Unang round, panalo ang pamilya Bai. Sa unang round, ginawa ninyong pamilya Zhao ang lahat ng makakaya. Hindi namin siguradong mananalo ang pamilya Bai. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin kayo manalo sa unang round. Binibining Ju. Nalalaka piaren ni Kuya Bai. May panahon pa para umurong. Panaginip. Ni hindi ko gusto ang lalaking pinili mo, hindi ko rin alam. Kung anong matatamis na salita ang ginamit ni Kinchuan. Para maging ganito kakatapat sa kanya. Iyon ay dahil sa akin ka sa kapangyarihan, tandaan mo. Darating ang araw na itataboy ka ng pamilya Bai. Parang aso palabas ng pinto. Naghahanap ng kamatayan. Tumigil. Naglakas loob kang manakit sa kanya. Kuya, hindi ako. Kuya, bantayan mo ang babae mo. Okay ka lang? Hindi mo kailangang mag-alala. Malapit na ang labanan. Nasaan ang asawa mo? Kuya, hindi siya maglalakas loob na pumunta. Kahit dumating siya, maghahanap lang siya ng kamatayan. Huwag na kayong mag-abala. Susunod ay ang pangalawang round na labanan. Malugod po naming inaanyayahan ang dalawa sa entablado. Isang mandirigma ba ito? Ganyan talaga ang Lightfoot kung galing sa TE series. Ang pugi. Talaga namang Young Master Bai. Isang binata mula sa Southern Border ang namumuno sa mga sundalo. Bakit ala pa si Chinsuan? Kung matatalo tayo sa pangalawang laban, baka tayo na ang pabayarin ng pamilya Bai. Huwag kang akyat. Pa sa asawa niya, pati ba naman sa martial duel, siya ang sasali? Nababalif na yata. Bilang isang alipin, para sa ibang lalaki. At sa sarili niyang martial duel, parang sinasaktan lang niya si Young Master by S.A. Pusso. Wala kang ang lakas ng loob na hapin ako. Paano mo siya nagustuhan? Hindi ko hahayaang matalo siya. Gusto mo ba talagang iwanan ako ng tuluyan para sa kanya? Ayoko talagang makisalamuha sa iyo. Pero may hihilingin ako sa iyo. Kahit ano, gagawin ka o. Kung mamatay man ako, Pwedeng pakawalan mo siya. Ikaf. Sige. Pangako ko sa iyo. Ano nangyari? Biglang umihip ang hangin. Nakbreaktruk na naman si Kuya. Talagang ga. Nang iwan niya ang babaeng si Zhao Wu, lalong naging malinaw ang isip ni Kuya. Malapit na siyang maging Tian Master. Kaya malulunasan na ang sakit ni Zihao. Ako na ang bahala.
Kinchuan, Ikaf pala. Ikaw pala ang asawa ni Xiao. Asawa pala ni Miss Zhao ay isang gwardiya. Pero mukhang marunong naman ng konti. Pasensya na. Na-late ako. bakit ganyan ang suot mo? Isang buwan ako sa bundok, ang baho ko na. Kaya umuwi muna ako para maligo at magpalit. Okay na. Bumaba ka muna. Ako na ang bahala dito. Hinhyuan. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Zihao? Kasalanan niya yon. Ikaf. Huwag kang mag-alala. Kapag natalo na siya ni Kuya, saka natin siya tanungin. Huwag mong isipin na talagang natalo ni Kinchuan si Kuya. 1% lang ng lakas niya ang ginamit ni Kuya kanina. Paano ito nangyari? Ang binatang ito ay isang mandirigma din pala. Ano ang gabi at halaga ang nangyari kay Kinhyuan? Baka nitong mga nakaraang taon ay nagpapanggap lang siyang mahina. Imposible. Binata, paano mo ito nagawa sa loob lang ng isang buwan? Binalak mong saktan ng asawa ko, tapos gusto mo pang magtanong. Panaginip lang yan. Hindi naman siguro, ang binatang ito, nakakasabay pa ni Bai Xiao, kaya Montag yan, Bai Xiao. Siege, Bai Xiao, patayin Montag siya. Siege. Kaya Montag. Yan. Kaya mo yan, Kinchuan. Hindi ko alam kung bakit ibinuhos ng guro ko ang lahat ng kaalaman sa'yo. Pero ang pundasyon mo ay mahina. Mas mabuti pang umalis ka na lang. Huwag kang mag-akala. Ang matandang yon, sinabi na niya mismo. Hindi kanya itinuring na estudyante kailanman. Gusto mong mamatay? Kinchuan, Nanalo ang kuya ko. Nanalo siya. Kinhyuan, kahit may konting kakayahan ka, ano naman? Sa harap ng tunay na henyo, karapat dapat ka lang natapakan. Kinchuan. Kinchuan, gumising ka. Kinchuan. Baywoody. Nangako ka sa akin na hindi mo siya papatayin. Sa ibabaw ng labanan, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Kinchuan. Kinchuan, gumising ka na, please. Kinchuan. Countdown. Zampu. Siam. Mali ako. Mali ako. Hindi ko dapat pinilit na pakasalan mo ako. Mali ako, Kinchuan. Nakikiusap ako, gumising ka na, Kinchuan. Kinchuan. Ano ang nangyayari? Bakit nanginginig ang banal na espadang ito? Ito ang aking kapalaran. Ayos ka lang ba? Hindi pa ako naging ganito ka-energetiko kailanman. Si Ginoong Qin ay nakatayo na. Ipagpapatuloy ang laban. Malayang paghinga. Isang likas na mandirigma. Ano? To? Kanina ay halos mamatay na. Ngayon parang walang nangyari. Tayo. Ay maaring nagkamali ng pinaglagyan, Kinchuan. Nasaan na ba ang hangganan ng kakayahan mo? Lalaban pa ba? Ako ay sumusuko. Kuya,
Ano ibig mong sabihin? Hindi ko siya kayang talunin. Babalik ako sa bundok hulu para magseryosong magsanay. Kuya, may pangatlong round pa tayo. Hindi pa tayo talo. Sandali kung aalis ka lang ng ganito. Huwag mong sisihin ako kung hindi ko bibigyan ng mukha ang matanda. Lilinisin ko pa rin ang pamilya Bai. Bahala ka. Kahit ang buhay at kamatayan ng sariling pamilya ay hindi pinapansin. Ang kakaiba naman nito, Kuya, ano ang ibig sabihin nito? Talunan na. Ang pangatlong labanan ay tungkol sa tabak na iyon. Kanina, kinilala na ng tabak na iyon siya bilang kanyang Panginoon. Kaya, siya ang taong pinili ng tabak. Kusa ring nagbitiw si Bai Wudi, ang pinuno ng Timog Hangganan. Ziginong Kin Xuan Kin. Nakikipagkita sa pinuno. Bai Xiao, ano ang susunod nating gagawin? Anong gagawin? Kung hindi dahil sa iyo, maari pa akong makisama kay Ginoong Qin. Ito ba ang tinatawag mong gwardiya? Bai Xiao, hindi ka rin alam. Bakit naging ganito ang sitwasyon? Ang pamilya Shen ay dapat umasa pa rin sa pamilya Bai. Umalis ka. Ang pamilya Bai ay nahihirapan na sa sarili nitong buhay. Wala akong pakialam sa mga kalokohan ng pamilya Shen. Binabati kita, Ginoong Qin, sa pagiging pinuno. Inom ako para sa iyo. Ginoong Qin, ang pamilya Lin ay susunod sa iyo mula ngayon. At ang pamilya He, kami rin ay susunod sa iyo. Xiao Wu, napilitan din kami ng pamilya Bai. Hindi namin gustong magtaksil sa pamilya Zhao. Oo, ate. Nagkamali lang kami sa sandaling iyon. Tayong lahat ay miyembro ng pamilya Zhao. Huwag mo kaming pag-isipan. Ngayon lang ninyo nalaman na kayo ay miyembro ng pamilya Zhu. Paumanhin, hindi ko matatanggap ito. Kuya, tulungan mo akong makiusap sa matanda. Sinabi na matanda na ang mga bagay ng pamilya Zhao ay ipagkakatiwala na kay Qin Chuan. tigil. Wala akong oras para pag-isipan kayo. Hintayin niyo ako. Mangyaring magbigay ng utos, pinuno. Lubusang imbestigahan ang pagkawasak ng pamilya Qin noong mga nakaraang taon. Mahigit 20 taon nang bumagsak ang pamilya Qin. Bakit biglaan na lang imbestigahan ito? Noong bumagsak ang pamilya Ping, malaki ang naitulong ng pamilya Bai. Ibig sabihin ba nito? Qin Chuan, ano ang ibig mong sabihin? Qin Chuan, baka ikaw. Tama. Ako ang isa sa mga miyembro ng pamilya Qin na nakaligtas mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ginoong Qin, hindi ka nagbibiro, di ba? Qin Chuan, ikaw pala ang nalalabing tira ng pamilya Qin. Dito, ang karamihan sa mga pamilya ng Timog Hangganan ay kalahok sa pagkawasak ng pamilya Qin noong mga araw na iyon. Nakikipag-away ka ba sa lahat ng pamilya sa Timog Hangganan? Talagang hindi mapabuti ang putik. Ang unang hakbang bilang pinuno ay ang makipag-away sa lahat. Talagang naghahanap ng sariling pagkawasak. Qin Chuan, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Nakaalam ko lang din ngayon. Tungkol sa aking sariling pinagmulan kahit na kalabanin ko ang karamihan ng mga angkan sa Timog Lupain, wala akong takot. Ngayon, tiyak kong imbestigahan ko ito ng lubusan at parurusahan ang mga mamamatay tao. Hindi mo talaga akalain na kapag naging pinuno ka ng Timog Lupain, pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Di ba? Lahat ng mga marangal na angkan dito sa Timog Lupain. Wala ni isa ang susunod sa iyo. Ikaw. Isa ka lamang isang palamuti. Sino ang nagsabing isa lamang siyang palamuti? Ginong Wainemoto. Mulan Gayon. Ang sinasabi ng batang ito ay ang aking ibig sabihin din. Sino mang sumuway sa kanya, huwag ninyong sisihin ako. Kanino ang problema? Ginong Wainemoto. Ito, hindi ito tama. Sa iyong katayuan, bakit mo kailangang makipag-away sa amin? Oo. Kami sa susunod. Tiyak na susundin namin ang utos ni Ginoong Qin. Kung ganon, simulan na natin ang operasyon. Opo. Pakibigyan po kami ng pera. Boss, pakiusap, bigyan mo po kami ng makakain, boss.
Boss, bigyan mo po kami ng makakain, boss. Bulag na pulubi, tumatanggap ka ng paluloko sa akin. Ah, Aray. Tumatanggap ka ng paluloko sa akin. Kuya? Masakit. Kapatid na Juan, uminom pa tayo, halika. Nga Juan, sabihin mo sa amin na maayos. Paano ka biglang naging chairman ng Longteng? Kapitan King, hindi maganda, may nangyari. May namatay sa labas. Anong sinabi mo?